Iba-iba man ang mga pangalang nasa sangkot sa money laundering ng mahigit 80 milyong dolyar na ninakaw sa Central Bank of Bangladesh. May iisa naman silang pagkapare-pareho. Lahat sila kakilala ang junket operator na si Kim Wong. Ayon sa mga senador na nag-iimbestiga sa kaso, mahalaga ang mga sinabi ni Wong pero hindi pa nila masabi kung kapani-paniwala ba lahat ng kanyang kwento. Imposible raw na walang kinalaman ang mga matataas na opisyal ng RCBC sa nangyaring money laundering. May report si Jam Sisante. Sa dinami-dami ng pangalang nabanggit sa money laundering ng $81 million na ninakaw na pondo ng Bangladesh, tila iisang tao ang nag-uugnay sa nasasangkot ng mga pangunahing personalidad. Yan ay ang junket operator na si Kim Wong. Pare-pareho kasing kakilala siya ng nooy RCBC Jupiter Branch Manager Maya Digito, RCBC President on Leave Lorenzo Tan, ang negosyanteng si William Sogo, luxury car dealer na si Jason Go, junket operator Gao Shuwa, ang gambler na si Wei Kang Su, casino high roller na si Ding Shishi, at si Michael Concon Bautista ng PhilRem. Sabi ni Wong, siya ang nagpakilala kay Digito kay Gao upang makabuo sila ng 4 na bank accounts na papasukan ng pera ng casino high roller na si Ding. Ang pera palang iyon ang ninakaw ng hackers mula sa account ng Bangladesh Bank sa New York. Ang pangalan naman ni William Go ang ginamit nila Digito upang magbukas ng account kung saan pagsasamahin ng pera. Pero giit ni Wong, hindi niya alam ang mga ginamit na pangalan para sa bank accounts. Sa branch ni Maya, na yung may pangalan ng account, William Go. Nakakilala mo, hindi ka nagtaka doon. Hindi nakakapagtaka yun. Nakakataka po. Aminado din si Wong nakakilala na si Bautista ng PhilRem na siyang nagpalit ng pera sa piso mula dolyar at nag-deliver ng cash kina Wong at sa isang Wei Kang Su. Pero anya, hindi naman siya kundi si Digito ang kumuha sa PhilRem para sa transaksyon. Kakilala mo yung nagpasok ng pera, pinakilala mo sa isang branch manager, may pumasok na pera, inaabangan ninyo, pumasok nga naman yung pera. Pumunta yung pera sa isang kakilala mo na dinidinayin niya na siya nagbukas ng account. Okay? At yung perang yun, pumasok naman sa PhilRem na kakilala din ninyo. Pwede po ako sumagot? At tinatanong ko lang kung... Hindi, pwede po ako sumagot. Nandito po si PhilRem. Tanong ko ba, nakausap ko pa siya tungkol dito sa pera o hindi? Ayon kay Digito, malapit si Wong kay RCBC President on Leave Lorenzo Tan at sa car dealer na si Jason Go. Sa larawang ito na nakuha ng GMA News sa isang source, magkasama sina Tan, Jason Go at Senador J.V. Ejercito na miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa kasong ito. Aminado si Ejercito na kilala niya si Jason Go dahil bumili siya ng kotse rito. Sabay linaw na marami talaga ang nagpapalitrato sa kanya. Naniniwala si Senador Serge Osmeña na malabong maisagawa ang money laundering nang walang basbas ng mga opisyal ng RCBC na nakatataas kay Digito. I believe that there are higher officials involved because it is impossible that somebody will trust $950 million to just one branch manager. Ang RCBC patuloy daw ang investigasyon ukol sa kasong ito. Aminado rin si Wong na nakakasalamuhan niya si Tan sa social events. Sa pagtatanong ni Senador Ejercito kahapon kay Wong, sinabi ng junket operator na walang kinalaman ng RCBC President. Sa tingin niyo ba may kinalaman o may alam ang inyong kaibigan na sinasabing si Lorenzo Tan sa transaksyong ito? Igagarantiya ko po ng buong buhay ko. Wala po siya alam dito. Sabi ng mga senador, mahalaga ang mga sinabi ni Wong. Pero hindi pa nila masabi kung kapani-paniwala ba lahat ng mga kwento nito, lalo na't hindi tugma lahat ng kanyang pahayag sa mga sinabi ng PhilRem at ni Digito. There are new issues and there are new confrontations na kailangan i-reconcile natin. Kailangan pang isa pang hearing or 2 more hearings until we come up with enough evidence. Jam Sisante, GMA News.